Hello! Welcome back again mga ka-crypto. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Reef token or Reef Finance. At saka syempre yung mga updates natin dito sa PancakeSwap. As usual, makikita nyo sa description below ang timestamp. At doon nyo na lang i-click ang gusto nyong panoorin. Pero ang unahin natin ngayon ay ang Reef Finance. Alam ko na marami sa inyo ang naipit sa Reef token na ito kasi marami ako nakita na nagsasabi na naglagay sila noong bagong nailista sa Binance at na nakabili sila ng medyo nasa high price, maybe in if you look at this chart, napunta pa sa 0.04 cents. Hindi natin i-count itong spike na ito because sometimes it's like that in Binance kung bagong lista. It's ewan ko kung ito ay dahil sa bots or dahil sa mga tao na nagmamadali na bumili, which I hope sana hindi naman, para wala namang nakabili dito ng 30 cents. Tingnan nyo, 30 cents yung highest. So anyway, ang mga naggagawa lang mga ganun ay mga baguhan. Sorry na lang, experience ko din po yan. And I learned the hard way. Natutunan na rin. Hindi mo hahabulin ang bagong listang token or coin, lalo na kung ang nanggalingan ay airdrop at saka farming. Siyempre, ang unang magbibenta ay yung mga nakakuha ng libre. Mga swerte yung mga nakuha lang ng libre, nakabenta ng 30 cents. Sa 4 cents. At syempre yung mga whale, maraming nakuha na token noong private sale nila, which I think it was 0.001 or 0.0001. Inabinta nila ng 4 cents. So how many is that? Anyway, kung titingnan natin itong chart niya ngayon, at the current price is sitting on 009 at saka 0.01. So it's finding support over here and it's settling on this zone. Pero ano nga ba itong refinance na ito? Nakita ko itong refinance na ito kasi nakita ko nga sa social media maraming umiiyak kasi biglang bagsak nung binili nila. So I took my time and I researched it at ito ang nakita ko sa refinance. Ano ba nga itong refinance na ito? Ang sabi dito ay it's a smart liquidity aggregator in yield engine that enables trading with access to liquidity from both SEX or centralized exchange at saka DEX, decentralized exchange, while offering smart lending, borrowing, staking, mining through AI-driven personalized Reef yield token engine. So if you're into crypto, sigurado ko na-expose naman kayo sa mga exchanges like mga centralized exchanges gaya ng Binance o kaya mga ano ba yun, Bittrex, kaya mga ganon. And mostly, sigurado ko kayong lahat almost exposed to Binance. At saka yung mga exposed din sa DeFi platforms like PancakeSwap o kaya sa Ethereum network naman ay sa Uniswap at doon naman sa DEX ay gaya ng 1inch exchange. So ang gagawin ng Reef Finance, i-combine lahat yun at pwede mong ma-access sa isang platform which is the Reef Finance platform. Which is, di ba, mas maganda kung doon mo lahat ma-access sila lalo na sa Uniswap Ethereum-based ang mga yon at saka 1inch swap ang lalaki ng mga bayad ngayon sa transaction lamang. So if you can access it to one platform like Reef, you will be saving big on gas fees. At saka syempre ito ay DeFi finance din o platform kaya meron din silang staking at saka lending at saka borrowing on the near future. Saan ba nila gagamitin ang Reef token?
Gaya nga ng Uniswap or Ethereum, ginagamit nilang utility yon. Especially Ethereum is like a utility token. So it will be the same ng Rift token. At gagamitin nila ito as a collector fees sa mga nag-provide ng liquidity or mga nag-stake like staking and governance. So pag mag-stake kay you will get reward or you get pag mag-stake kay meron kang staking fees na makukuha. Gaya natin sa ginagawa ng mga Pancake Swap o meron din silang mga liquidity pools, I'm assuming. At nabanggit doon sa interview ng CEO ng Reef Protocol, ang Reef Finance ay marami na ring partnerships at mga collaborations sa mga iba't ibang projects. Gaya ng tingnan natin sa una, sa Blue Sail at saka Chainlink. Meron din silang sa Fala para sa privacy nila. At saka Bitfrost, Covalent, Darwinia, XLD Capital, Reef Finance Investors, Paraswap, Equilibrium. Yung recently ay itong Avalanche. I know you've heard of them. At saka recently yung OpenDefi. Mga collaborations nila at mga partnerships nila para mabuo nila itong projects nila. Alam ko lahat tayo ang tinitingnan natin ay yung gain natin. So before we keep going, titingnan din natin ang roadmap nila. Baka inisip nyo na wala na kayong naririnig na news about Rift token. Very active naman itong social media nila sa Twitter. Recently, meron silang upload noong January 10, which is yesterday. So they are up to date and they are still very busy with their projects, creating partnerships and all that. Gaya nga ng recently itong Oro Pocket by OpenDefi. So nag-partnership nila announced noong January 8. So ano ba ang balak nila dito sa project nito? Tingnan natin sa roadmap nila. Kung titingnan natin itong roadmap ng Rift token o Rift Finance, makikita natin na dito sa Q1 ng 2021 ay they're almost done to launch their applications. At nasabi ng CEO nila na they might be releasing the application. It's either end of January or early February. So makikita natin doon kung paano itong Reef application na ito. At saka syempre matitesting natin kung ano ang kung maganda ang staking nila at saka ang farming nila. Kasi ang sabi pa ng explanation nila dito ay it also focuses on farming, like liquidity farming. Kaya it will gather all the farming on different exchanges. At saka titingnan doon ang pinakamaganda para sa iyo and it will farm you. Which is, I guess, it will take into account yung security as well para hindi ka masyadong ma-expose sa risk. Like the too much impermanent loss na risk doon sa liquidity or pool farming. So like I said, they have plan of launching their mainnet sa end of January or early February. So alam naman natin lahat tayo ay we are going for speculations. So I'm assuming na pag ma-launch ito, it will tataas ang presyo ng token nila. Para sa akin, naka-invest na ako noong habang nasa mababa pa ang presyo. Kasi I believe on the project. Sabi ko nga ang kagandahan ng mga DeFi exchanges ng mga ito ay is very easy to use, lalo na yung mga baguhan. Hindi ka pa mapupunta ng Binance na mag-trading. Kasi sabi ko nga hindi tayo lahat marunong sa sikot-sikot ng Binance exchange o mga gaya ng exchange na ganon. Ang
gusto na mga iba ay just, one click, two clicks, and it's all done. Lalo na yung mga baguhan. And kung gano'n lang mangyayari dito sa refinance na ito, and it's a very cheap gas, kasi hindi na nga Ethereum, I think this will be a very good exchange. Sabihin nyo siguro, bakit? Mura naman doon sa PancakeSwap kasi nasa Binance Smart Chain or lahat ng mga nasa Binance Smart Chain. Tama po kayo, kaya lang, ang Binance Smart Chain like PancakeSwap, it only caters for Binance Smart Chain or Binance Smart Contracts. So, like I said, I do like the project. So, habang mababa pa ang presyo, I will put my money in it. And sabi nga nila, ngayong bull market na ito ay lahat na mga coins ay tataas. So, kung gano'n ang mangyayari, di mas mataas pa ang pupuntahan ng project na maganda. Lalo na kung pag inilabas nila ito ay maganda ang staking nila. It will be very good. At ang pagkakaalam ko ay lahat naman na siguro ng mga na-farms ng mga tao noong nag-airdrop sila o nag-farming sila is all probably sold out. And mostly ang mga andito ay mga nakabili siguro ng mga very high and still holding. At saka mga baguhan na nag-enter, mga nag-accumulate. So I'm assuming that this zone is the accumulation zone from 9 cents to, from 009 to 011 cents. Kasi it's going up and down between that zone. So sa tingin ko lalo na pag lumabas na yung main net nila, yung application nila, it will definitely double that. And hopefully, ang bull market na ito ay it will ignite it as well para naman mapunta ng 4 cents. Para yung mga andito maka-break even din sila. Again, like I said, it will be go up more kung maganda talaga ang distribution ng farming nila, na meron kang maganda ang yield mo pag mag-stake ka o kaya mag-join ka sa liquidity pools ng REIT, ay sigurado ko na it will keep going up. Like I said, lahat ito ay speculation. Ako po ay invested po sa project na ito. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko na maganda, kaya nag-invest ako. So, do your own research as well para makita nyo kung ano talaga itong refinance na ito bago kayo mag-invest din. At saka, ito po ay for your information lamang at hindi po ito financial advice. Isusunod naman natin ang update natin doon sa farming natin as usual. Doon sa farming natin sa PancakeSwap, titingnan natin. So, pupuntahan natin itong PancakeSwap natin at saka i-connect natin yung wallet natin. So, let's connect that. MetaMask. Meron tayong nakuha na 237K. So, ilabas natin yung Excel natin at tingnan natin kung magkano. Ang date ngayon ay 11th of the 1st, 2021. Okay. Meron tayong na-farm na 237.78. Ang presyo ngayon ay, what does it say? 0.526. Bumagsak po ang presyo ngayon. So magkano yan? 124 lang. How much is that? Mga kulang-kulang na 6,000 in 5 days. So kunin natin at i-compound natin. So let's just say compound, confirm. So nakuha pala natin ay 237.121. So palitan natin to. It's 237.121. At the price of 5.26. Yan ang nakuha natin. At saka 6,000 in 5 days na farming natin. So meron na tayong, ang total cake naman natin ngayon ay, I'll copy that and paste it. Paste natin dito. Ang presyo ngayon is 0.526. So, bumaba ang profit natin kung ibenta natin ngayon. Meron tayong 526 pero ang total cake na naging natin ay total of
3,847. Gagawin ko ngayon, i-unstake ko pala ito at pupunta ako dito sa Reef pool nila. Sigurado ko, like I said, na nagandahan nga ako ng project na ito. So at least I can earn some Reef. Tingnan natin kung magkano ang makukuha natin dito. So I will unstake my cake. Max, confirm. Kung tingnan natin yung wallet natin, meron tayong 8640,930 na cake. So i-approve ko itong ito na farming. Magbabayad tayo ng at least it's only 6 cents. Confirm. Yun. At ilagay natin lahat. Confirm. Confirm. Yan. It's 806.4930 ang staking natin. 30. So yan ang makukuha ko ngayon. I'm farming Reef. Ang pinakamaganda nito, kasi nga mababa pa ngayon ang price ng Reef, nasa 1 cent. That means marami akong makukuha na Reef. And kung lalabas man ang mainnet nila at saka tumaas ang presyo, syempre, mas marami ang panalo natin. That's the plan anyway. So, that's it for my update sa PancakeSwap farming natin. Kung meron kayong may tatanong, just comment it down below, o kaya may additional kayong information, just let me know at makita natin at saka ma-share naman natin sa mga iba. O kaya may mga alam kayong mga good projects na matingnan din natin. So that's it for now mga ka-crypto. Ito po si Pinoy Crypto. Until next time.